Sa video na ito ay pag-usapan po natin ang mainit na balita tungkol dito kay Dogecoin. Sapagkat ayon po sa mga ulat, si Alex Spiro na personal attorney ni Ginoong Elon Musk ay nakatakdang maging chairman ng isang Dogecoin-focused treasury company. Ang kumpanya na ito ay naglalayong mag-raise ng $200 million para bumili at mag-hold ng Dogecoin bilang isang reserve asset. Kaya ang tanong ngayon, babalik na ba si Ginoong Elon Musk bilang malakas na pwersa sa likod ni Dogecoin? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung ano po ang bagong Dogecoin Treasury Company. Ayon po sa mga ulat, may isang hindi pa pinapangalanang entity na nagpapakilala ng ideya sa investors. Ang plano ay bumuo ng isang kumpanya na tututok lamang sa pagbili at pag-hold ng Dogecoin. Target nitong makalikom ng $200 million para magkaroon ng malaking imbakan or storage or reserve ng Doge na posible pong kumita kapag tumaas ang presyo. Kaya sa market impact, kung magiging matagumpay ang pag-raise ng pondo, dadami ang demand kay Dogecoin. Kapag maraming nabili at hawak bilang reserve, posibleng tumaas po ang kanyang presyo dahil sa supply pressure sa market. Ngayon ay sino po ba ang nasa likod ng initiative na ito? Ang Dogecoin Treasury Company ay suportado po ng Miami-based entity na tinatawag na House of Doge. Bukod dito, nakumpirma na si Ginoong Alex Spiro, ang kilalang abogado ni Ginoong Elon Musk, ang magiging chairman ng project na ito. Kaya sa market impact, ang pagkakaroon po ng matatag na personalidad tulad po ni Ginoong Spiro bilang leader ay nagbibigay ng credibility sa project. Mas lalaki po ang tiwala ng mga investors at posibleng mas dumami ang papasok na pera para sa Dogecoin Reserve. Ngayon ay ano naman po ang koneksyon ni Ginoong Elon Musk dito? Alam ng lahat na si Ginoong Elon Musk ang tinaguriang Doge Father. Noon pa man ay kilala siya sa kanyang mga tweets na nakakapagpasipa ng presyo ni Dogecoin. Bagamat hindi pa malinaw kung diretso sang kasali sa treasury project na ito, ang kanyang abogado na si Ginoong Spiro ang uupo bilang chairman. Malinaw po na hindi nawawala ang koneksyon ni Ginoong Musk kay Dogecoin. Sa market impact, kahit hindi pa tuwirang kumpirmado ang partisipasyon ni Ginoong Musk, sapat na po ang pangalan niya para magdala ng hype. Kapag mas lumakas po ang speculation na nasa likod talaga si Ginoong Elon Musk, pwedeng magdulot po ito ng biglaang pump kay Doge. Ano naman po ang kasaysayan ng relasyon ni Ginoong Musk at kay Dogecoin? Naalala natin na si Dogecoin ay inilaunch noong taong 2013 bilang isang joke coin. Pero dahil po kay Ginoong Musk, naging isa itong global phenomenon. Ang kanyang mga posts at public remarks ang siyang nagdala ng malalaking rally sa presyo ng coin. At noong taong 2022, matapos pong bumagsak si Doge mula sa kanyang all-time high, may ilang investors na nag-akusa kay Ginoong Musk ng market manipulation. Ngunit noong taong 2024 ay na-dismiss po ang kaso at si Ginoong Spiro ang nagtagumpay na siyang nagtanggol kay Ginoong Musk. Pagkatapos po ng dismissal ay sinabi pa niya na it was a good day for Dogecoin. Kaya sa market impact, ang tagumpay po sa kaso ay naglinis ng pangalan ni Ginoong Musk at nagpatibay po ulit ng imahe ni Dogecoin. Dahil dito, mas lumakas po ang posibilidad na magpatuloy si Ginoong Musk sa kanyang suporta kay Doge nang walang legal na hadlang. Ngayon ay suportado pa rin ba ni Ginoong Musk si Dogecoin hanggang ngayon? Bagamat mas madalang na siyang mag-post tungkol kay Dogecoin, hindi pa rin niya ito iniwan. Patuloy na tinatanggap po ng Tesla ang Dogecoin bilang bayad para sa ilang merchandise sa kanilang online store.
at marami pa ring tumatawag sa kanya bilang The Doge Father. Kaya sa market impact, ang patuloy po na pagtanggap ng Tesla ng Doge ay nagsisilbing matibay na batayan na hindi lang hype ang suporta ni Ginoong Musk. Habang pinapakita po ng mga kumpanya niya na bukas sila sa paggamit ng Doge, tataas ang kumpiyansa ng market. Ngayon ay paano po ito konektado sa trend ng crypto adoption ng mga kumpanya? Ang ideya ng isang Dogecoin Treasury Company ay kahalintulad po ng ginagawa ng MicroStrategy noong taong 2020. Dito ay bumili po sila ng Bitcoin at ginawa itong bahagi ng kanilang balance sheet. Simula noon, mas maraming kumpanya ang gumawa ng katulad na hakbang. Kahapon lamang ay inahayag po ng Japanese gaming company na Gumi na bibili po sila ng $17 million worth of XRP. Kaya sa market impact, kapag nasimulan po ang $200 million na Dogecoin Treasury, magiging malinaw na hindi lang si Bitcoin at XRP ang paboritong asset ng mga kumpanya. Si Doge ay posibleng maging parte na rin ng institutional adoption trend at ito ay pwede pong magbago ng takbo ng presyo niya sa long term. At ayan, bilang panghuli, malinaw po na ang bagong initiative ay isang malaking hakbang para kay Dogecoin. Ang pagkakaroon po ng treasury na may $200 million target ay naglalagay kay Doge sa parehong antas ng mga top cryptos na hawak ng malalaking kumpanya. Bagamat hindi pa direktang kasali si Ginoong Elon Musk, ang koneksyon po niya sa kanyang abogado ay sapat para muling magbigay ng hype at kumpiyansa sa market. Kaya para sa akin, ito po ay isa na namang sinyales na hindi mawawala si Dogecoin. Mula po sa pagiging meme coin, unti-unti itong nagiging seryosong asset na tinitingnan ng mga institution. At kung tuluyang maisa sa katuparan ang Treasury Company, hindi po malayo na makita natin ang bagong yugto ng presyo ni Doge na maaari pong pumantay sa mga mas matagal ng cryptos. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.